formed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sekmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz, na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa unprogrammed funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogrammed funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sekmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo. Ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget, samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. Heto nga ho ang pag-uusapan natin ngayon mga ka-reaction update PH. Bigla hong lumitaw itong si Saldico na kung saan 'di ba ugong-ugong nga mga ka-update na may nagtitreat daw sa buhay niya kaya ayaw niyang umuwi sa Pilipinas. Mga ka-update mukhang nagkakatotoo na itong sinasabi ho niya. Bakit ho natin nasabi yan? Dahil mga ka-update nilantad niya ho itong si Marcos Jr. Pinangalanan niya na ho si Marcos Jr. na siya ho ang pumipirma sa 100 billion. Siya ho pala, mga ka-update, bago ho lumabas yung mga pera o yung mga pondo, dadaan muna kay Marcos Jr. Kaya mga ka-update, nakakagulat ho itong nilantad ni Saldi Curacot. Kaya mga ka-update, pakinggan na lang ho natin, pati itong si Risa Hontiveros na pinipilit pa rin itong si Pangulong Duterte na alam nyo na mga update, dyan pa rin sa flood control ng mga diskaya. Kaya mga update, rekta na ho tayo. Kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho yan. Mula sa 2016 hanggang 2022, I so respectfully request, Mr. Chair. Senator Tulfo. Mr. Chair, tama po yung desisyon siguro. Ang gawin ho natin, pasamahan po itong mag-asawa ng USAA, ng ating Senate Security, samahan po sa opisina. Hindi po ako naniniwala, Ginoong Diskaya, Ginang Diskaya, na ito po itatabi nyo lang basta-basta because this is a very important piece of document. Noong una po kayo nandito, sinabi po ninyo, may listahan kayo. Kaya nga po, mayroon po tayong listahan ng mga mababatas na inimbitahan po natin because nabanggit po ninyo. Kung wala naman ho tayong maipakita, paano naman bumukha ho na naniwala lang ho kami. We need documentation po na nakalista talaga, na tumanggap ito mga tao ito, nakatransact po ninyo. So yun po. And I believe and I hope ito po hindi basta-bastang papeles. Ito po ay dokumento. Nabanggit na ho ninyo. Alam nyo, important document po yung ledger na yun. Kaya hindi nyo po pwedeng, hindi mo alam, naglipat kayo ilang beses. Siguro sa tingin ko, baka tinatago talaga ninyo. Kaya the only way para maniwala kami, samahan po kayo ng aming Senate Security, i-retrieve po ninyo, pwede nyo sabihin yung sekretary nyo, makukulong na si Mrs. Diskaya, ilabas nyo na. Parang awa nyo na, Mrs. Diskaya, sabihin mo sa sekretarya mo, Iha, makukulong na ako, wala na magbabantay sa mga anak namin. Can you do that? Your Honor, upon my advice of my lawyer po, okay po, wala pong problema. Pero po, baka hindi po lahat siguro dahil syempre, Whatever is isa-isahin available. po, Okay kung lang. ano po ang available na pwede ko pong makuha kaagad. Mr. Chairman, sorry. Pero yung ledger, dapat lahat. Baka mamaya yung ledger, tatanggalan mo ng 3-4 na pahina kasi hindi lahat. Hindi ba, Mr. Chairman? Just, thank you, Mr. Chairman. Senator Hercito. Mr. Chair, pwede rin naman siguro kung natatakot sila sa security ng anak nila, pwede mo tayo mag-executive session only for that purpose. Or, ang balita rin namin kasi, Mr. Chair, yung mga pinangalanan ni Mr. Diskaya, yung mga hindi daw nagsauli. So, may text messages daw kayo. Baka kahit yung mga text messages, pwede nyo na pakita sa ngayon, sa ating chair o sa member ng committee. Mr. Chair, medyo naguguluhan ako. Order muna, sandali. Okay. Pumayag na yung abogado mo na sasama kayo ng security ng Senate, di ba? At babalik kayo para dalhin yung dokumento, ledger. Nagpapatunay
o nagsusuporta doon sa inyong sinumpang salaysay na may mga kongresista na nakatanggap sa inyo. Yun ang maliwanag, hindi ba, Mr. Diskaya? Your Honor, hindi lang po congressman, pati po mga Yes. ano po, Yes, maski sino, lahat. mga USEC. Lahat. Lahat. But before we let you go, sinabi nyo rin sa inyong sinupang salaysay na wala kayong ghost projects, hindi ba? Yes po, Your Honor. Okay. Doon sa 421 na na-inspeksyon ng PNP saka ng AFP, I think Corps of Engineers ito, no, na kasama ng DPWH. Dalawa, di ba sa inyo yung St. Gerard? Yes, Your Honor. Okay. 382.67 million total cost of ghost projects. 4, 2 Southern Leyte, First, saka Region 1, saka Region 4B. Sumunod, meron pa kayong 367.15 total cost of ghost projects. 3 sa Mindoro Occidental, 1 sa Region 4B, 1 sa Zamboanga City. Just for the record, ano? Kasi sinasabi nyo noon, wala kayong ghost project. Your Honor, hindi po ghost project yung mga lugar na yan. Yung iba po dyan po ay nagkamali lang po ng pinasang Hindi. coordinates lang po. Yan ang depensa lagi ng na iba yung grid coordinates, pero hindi pwede magkamali yung sumbong sa Pangulo grid coordinates. Kasi binanggapan namin ito sa DPWH website na meron ding grid coordinates. Kaya hindi pwedeng ipalusot na magkaiba yung grid coordinates. Anyway, that's just for the record. Sergeant at Arms, kindly escort the couple out of this session hall para kunin yung mga dokumento na kailangan natin. Thank you very much. Yes, where are we? And the ledger, Mr. Chairman, the ledger. Yes, understood. Mr. Chairman, just one procedural administrative matter. When are they supposed to come back? Wala kasing specific time. Within the day. Thank you, Mr. Chairman. Baka hindi na bumalik eh. Biro lang. Where are we? Senate President? Senator Rizon Tiveros, it's your turn. Salamat, Mr. Chair. Gusto ko pong magtanong, since nakapag-manifest na po ako tungkol dun sa listahan na hinihingi sa Diskaya couple, gusto ko pong unang makapagtanong sa kinatawan ni Secretary Dizon. So I see this morning, Mr. Chair, that is Undersecretary Bisnar. So para po sa DPWH, USEC, nasa 50 billion pesos ang ginastos sa flood control projects sa Cebu in just the last 10 years, the last decade. Of that 50B, 26 billion pesos, higit kalahati, just in the last 3 years. Pero sa kabila po niyan, 150 na tao ang namatay. So far, yun yung naitatala. 451 ang sugatan. 100,000 ang walang bahay matapos ang bagyo. Bukod pa po sa naunang lindol. At ilan pa po ang missing. So baka po tumaas pa yung death toll natin. Now, given that scale of investment in the last 3 years, in the last decade, sir, the sheer volume of flood control projects supposedly in place to keep our people safe, bakit po umabot sa ganito? Kamatayan, nasaktan ng tao, nasira yung mga bahay at ibang structures. Your Honor, ito po mga nasabi na rin po ng ni Secretary Dizon sa mga naunang pahayag niya tungkol sa nangyari sa Cebu. Una po, ang sinabi po niya is despite yung ganito kalaking budget, dami ng flood control projects, ang nakikita po natin sa nangyari is ineffective po yung itong mga proyekto na ginawa sa Cebu. Pangalawa po, meron pong formal report na isasubmit po si Secretary in the next few days tungkol po dito sa nangyari to determine yung mga reasons and moving forward, ano po ba ang mga dapat gawin, Your Honor? Dadako din po tayo dun sa moving forward, pero balik lang po tayo, atras lang po tayo, Yusek, dun sa bakit, no?
na how would you explain this? Obviously, kahit sinong tao, kahit hindi DPWH, sasabihin talagang pambihira sa kabila ng bilyong pisong ginastos sa ilang daang mga proyekto, inabot tayo ng ganito. Sabi niyo po, ineffective yung flood control projects. How would you explain na ganyang karaming project, umabot ng ganyang kalaking halaga, naging ineffective pa nitong nakaraang ilang mga natural and human-made disasters? Ma'am, yung mga specific explanations will be submitted with the report of Secretary. Ayoko pong mag-speculate at this time kasi po mga technical po yung mga technical engineers po natin ang mismong pumunta po sa Cebu para pag-aralan po yung pangyayari. Okay, Yusek, ito po, hindi ito speculation. Sabi naman ng NBI, Region 7 Director, maraming substandard flood control projects sa Cebu. At sabi ng gobernador ng probinsya, kung di ghost project, substandard. So nagko-concur ang gobernador at ang NBI Region 7. At si Secretary Dizon mismo, even in advance of nung report na isasubmit nila in the next few days, sabi ni Sec, these are signs of deficiencies, poor planning, and ill-advised decisions. So, pakisabi po sa komite namin, base sa investigasyon nyo so far, ano exactly ang kinamatay ng mga kababayan natin sa Cebu? Your Honor, if I may, nandito po yung Regional Director po ng DPWH Region 7. Siya po ang nasa ground at that time. Pwede po bang ipatawag po natin, Your Honor? Actually, Yusek, I also have some Yes. specific questions para po sa DPWH Region 7. Pero just to get, Yes. just to pick your brain, pick your heart about this. So, ang ikinabatay ba ng mga kababayan natin sa Cebu ay negligence? Incompetence ba? Outright corruption din ba? Base sa ongoing investigation nyo, ano pong mga temang lumalabas It doon? appears po na it's a combination of all those factors, Your Honor. Sa mga naging testimonies na rin po dito sa Blue Ribbon Committee, nasabi na rin po dahil meron pong mga commitments, meron pong mga advance. Doon pa lang po, makikita po natin na wala pong proyekto na talagang napondohan ng tama. Dahil po lahat po nabawasan na, Your Honor. Well, salamat sa forthrightness nyo, Yusek, na hindi lang isa, hindi lang dalawa, maaring hindi lang itong tatlong factors, pero ngayon pa lang lumilitaw kahit sa investigasyon ng DPWH, combination of all factors na minamagnify yung gravity no, ng situation at minamagnify yung krimen na nangyari no, laban sa ating mga kababayan doon sa Cebu. And salamat din, taman yung iniugnay dun sa mga detalye nung isa sa mga factor na yun ng corruption na lumalabas pa rin dito sa ating pagdidig. Yung ganyang mga fenomeno ng commitments, dati commitment positibo, dito lumalabas negatibong paggamit, advances, etc. Dahil maling napondohan yung mga proyektong iyon. Dati rin po sinabi ni Sec Dizon, Yusek, sa hearing din na ito, na walang national master plan ang mga flood control projects sa bansa. Pero, ayon sa research, may flood control master plan naman, at least para sa Cebu. Meron pala. Gawa mismo ng DPWH kasama ng JICA at finalize po ito 2017 pa. 8 years ago pa po, kasama ang water impounding, watershed protection, irrigation at iba pa. So, mayroon pong konkreto mga components yung inyong master plan ng department with JICA from more than half a decade ago. Ini-implement ba yan? At least ng dating DPWH administration, Yusek? What appears, Your Honor, is hindi po ito na-implement. And ito rin po yung, again, moving forward, ito po yung kinukonsulta po ni Secretary sa Project NOAA, sa UP, sa DNR, para po finally, although limited po yung flood control projects po natin for 2026,
ay ma-implement po natin. So, salamat Yusek. Hindi in-implement yung pinaghirapang master plan ninyo, at least for Cebu, no? Kasama ang JICA, pinaghirapan at pinagastusan ng DPWH. So, why was that master plan buried? Or bakit siya nilunod tulad ng pagkalunod ngayon ng ating mga kababayan sa Cebu? Your Honor, I'll find out the exact circumstances kung bakit po nangyari to. And will report to you, Your Honor. Salamat po. Nilibing ba yung master plan na yan? O pinigilan ba yan? O inayawan ba yan? Ano yung sense ng current leadership sa DPWH na naging ugali ng previous administrations ng DPWH dito sa master plan na dapat sana napigilan yung ganitong kalaking pagdurusa ng mga Cebuano? What appears, Your Honor, is neglected po yung mga master plans even nung mga time pa po ni Secretary Singson, Your Honor. So, hindi natin pwedeng panatilihin yan. Ma-neglect ang isang master plan na dapat hindi ine-neglect, kundi aalagaan at poprotektahan yung ating mga kababayan, yung mga taxpayers na through the department ay nagbayad para dito at nagbayad sa JICA o sa iba pang partners ninyo. And sa assessment po ng department, USEC, ano naman ngayon ang kailangang tutukan ng DPWH Region 7 sa problema ng baha? May pagka-moving forward na po ito. Meron na po bang nasisimulang makita na dapat na future directions ng DPWH sa Region 7 kung hindi man sa iba pang mga rehiyon na flood affected din? Yes, Your Honor. Kasama na dito yung mga river basins na nabanggit na rin po ni Secretary. And all other measures po na to prevent po itong mga flash flood na nangyari, Your Honor. And tama po kayo, Yusek, kasi yung mga river basins, sa pagkaalala ko, ay naging basehan, kumbaga baseline, topographical, geological data ng mga master plan na binuo ng inyong department. Hindi lang po sa Cebu, pati po dito sa NCR, lumabas po sa isang naunang hearing kaugnay ng mga flood control projects sa Quezon City na nag-fail din. Pati po mga master plan ninyo, halimbawa sa Central Luzon, na kinataka ng aming komite sa kabila ng may regional flood control master plan, ay bakit nangyari itong pagbabaha nitong mga huling panahon sa Bulacan at sa iba pang mga probinsya sa Central Luzon. Then, Yusek, ayon mismo sa batas, may pananagutan ang contractor sa mga kababayan nating napinsala. Pananagutan in terms of defects in construction, use of construction materials, inferior materials, o violation of contract. So, unang tanong ko po sa mga isyong ito, Yusek, makakasingil ba ng danyos ang mga pamilyang namatayan o nasaktan o nawalan o nasiraan ng bahay sa palpak at substandard na infrastructure? Ma'am, ayaw ko pong pangunahan yung legal po ng DPWH, pero as a personal opinion po, I think po meron po silang kinalaman at dapat po rin silang managot dito sa nangyari sa Cebu, Your Honor. Salamat, Yusek. I hope yung ganyang ethical sense nyo mag-guide din o maging input din sa legal ng DPWH sa pag-consider ng tanong na ito. Dahil ito po ay magiging consistent kung sakali dun sa lumabas na sa aming komite na may obligasyon ang mga contractor sa gobyerno dahil sa pagkakaroon ng warranties, dahil sa pagkakaroon ng period, depende sa ganong kapermanente ang mga proyekto, 1 year ba, 5 years ba, isang dekada ba, na accountable pa rin sila para sa quality at para sa durability ng mga proyektong ito. At hinding-hindi contrary doon kung magsasabi ang DPWH Legal na mayroon din silang sagutin itong mga contractors, pati sa mga kababayan nating nadamay. And I will be more specific here, Yusek, ano po, would you agree, would the department agree na hindi lang ito simpleng pagkakamali
kundi malinaw na gross negligence. Overall, Your Honor, ako on a personal basis is I do agree with your observation, Your Honor. And again, Yusek, I hope itong personal sense nyo bilang isa sa pinakamataas na opisyal ng department would also help guide yung legal ng department sa pag-consider ng mga isyong ito. I would venture even further para itanong kung sang-ayon kaya ang department, at least i-consider na ang nangyari ay homicidal negligence. At dahil doon, dapat talagang bigyang danyos ang mga kababayan nating nawalan ng buhay ng kanilang mga mahal sa buhay dahil sa kapalpakan ng contractors. Yes, Your Honor. Salamat, Yusek. Dako naman po ako, Mr. Chair, sa isang specific na pambihirang fenomeno na bumulaga sa atin nitong nakaraang mga bagyo. Doon po sa The Rise at Monterasa sa Barangay Guadalupe, Cebu City, kung saan binaha ang mga residente, hindi sa taas, sa paanan ng bundok. Sabi po ni Secretary sa media, didiretsuhin ko na pinagkakitaan ang proyektong ito. Ano pong ibig sabihin ni Sec doon? I do not want to second-guess the Secretary, Your Honor. Let me clarify the matter with him, and I'll inform you before the hearing ends, Your Honor. Salamat para doon, Yusek. Pero kahit hindi particular sa The Rise at Monterasa, kapag sinabi ng Secretary ng Department about any development, any project na pinagkakitaan iyon, paanong nasabing pinagkakitaan? Your Honor, I am not privy to the project in in Cebu, the Monterasas. I believe the regional director of DP, R.D. Villa, will be more competent to discuss the specifics, Your Honor. Salamat, Yusek. I will get to, as I mentioned earlier, DENR Region 7. Baka sa second round ko na, pero sa last quarter minute ko, follow-up question sa DENR kung nandito po yung Environmental Management Bureau. Opo. Hindi lang ng Region 7, pero ng national. Or kung wala, kahit ng Region 7. So is that, Ma'am Abrera, tama po ba? Yes, ma'am. So yung one follow-up question ko po sa itong unang round ko, hindi naman po nagkulang ang pagbabala, hindi lang ng iisang tao but several people, about the structural design niyang subdivision ng The Rise at Monterasa. And their warnings were that this would endanger the environment around the development and the community at the bottom of that mountain. So now, after the storms, after the floods, it's coming out na there were not just one but several, even many violations. So, una po, my last question for this round. Sino po ba yung nagbulag-bulagan sa DENR at DNR-EMB para mag-grant yung environmental compliance certificate nito? Yes, Mr. Chair, Ma'am Abrera. Hello, Your Honor. Sa nagbulag-bulagan, hindi ko po masasagot yan. Ang ICC po ng Monterasa has gone through the whole process of EIA. Kompleto po yan, public scoping, technical reviews. It has undergone 4 technical reviews instead of 3. And then public hearing. Then there is an independent body which recommended for the approval. So 2007 and 2024 po siya. In closing for my first round, Mr. Chair, before I give way to Senator Pangilinan, hindi ko po matanggap na hindi nyo masagot sa nangyari at sa scale niya, sa tindi niya. By now, you should be gathering some answers, hindi lang para sa publiko, pati para sa department ninyo moving forward. So I will follow up on my questions about this, Mr. Chair, sa second round. Salamat po, Mr. Chair. Thank you, Senator Tiberos. Senator Pangilinan is recognized. Yes, thank you, Mr. Chairman. Yung unang request kay
Yusek Bernardo. You already provided annexes, no, as to itong mga projects, but you also provided percentages as to yung mga nakolekta, 20, 25, 15, 10. Pwede nyo ba, for submission na lang, isuma magkano ang base dun sa mga porsyentong nabanggit nyo at yung project cost, magkano ang kabuuang kickback sa buong ano ninyo, no, sa buong salaysay ninyo, no? Kasi mayroong 15 billion over 3 years, tama? 5 billion, 5 billion, 5 billion, tapos may 15% per year, no? So gusto ko lang malaman yung lawak, no, ang estima. Can you do that for us? Have it submitted? Mr. Chair, regarding that po, can I ask my counsel for a while? Yes, sure. It's just a matter of doing a summing up of all your all of the receipt, 15%, not only of you, no? Lahat nung mga nabanggit nyo, it doesn't have to be exact because we can always cross-check it anyway. Pero yung parang ano lang, isuma nyo lang, no? Kasi syempre kayo ang nakakaalam eh. Baka kami teka muna, pag tiningnan namin, isusuma namin, baka hindi maging as accurate, no? Yun lang actually. But go ahead if you need to seek advice of counsel. Mr. Chair, I was advised by my counsel to seek the permission of the Prosecutor General regarding that. Please. Go ahead. Mr. Chair, insofar as the request made by the Honorable Senator Pangilinan, I believe that would be considered covered by the confidentiality also because this is indicated there may be some matters which are indicated in the memorandum of agreement that was signed by Yusek Bernardo with the Witness Protection Program as represented by the Secretary of Justice. So the only way that it can be released or can be disclosed is if there is written authority coming from the Secretary of Justice himself or if there is any order coming from a competent court, sir. Can we request the Secretary of Justice for that order? Because this is in aid of legislation and we would like to have the information for this committee. We will make that representation, Mr. Chair, with the Secretary of Justice if the same can be the subject of a written authority. And I would suppose that if any disclosure would be made, if it can be done in an executive session, sir. Understood, understood. Thank you, Mr. Chair. But this is a public document. Yes, sir. So can we perhaps, with your assistance, whatever is made available here should be made available to us without need of Secretary of Justice's permission. I mean, whatever figures were mentioned here, hindi ba? I am only pertaining to this. I'm not pertaining to whatever other information he has with him or personal knowledge that he has not provided for in this affidavit. Well, I believe, Mr. Chair, that with respect to the numbers or the percentages which are stated in the affidavit that was read by Undersecretary Bernardo, a mathematical computation can already be made of the totality. Yes, but, yes. As to the specifics, I'm Okay. referring to that, Mr. Chair, insofar as the confidentiality Just the issue is. mathematical totality and maybe perhaps per item. You know, he had several numbers per subject. There are several subjects. So one subject, for example, in the case of Undersecretary Maria Catalina, delivered cash. I mean, as best as he could recall, kung maaari. So in that case, you are allowing him as long as it is limited to what he already divulged. in his- Senator Pangilinan, if I may. We were just informed by our General Counsel, si Attorney Gerard Mosquera, na as far as WPP is concerned, ang limitation lang sa disclosure is wag mag-contradict at wag mag-recant doon sa kanyang affidavit as submitted to the DOJ.
for purposes of admission, as I understand, admitted na yata si Yusek Bernardon, di ba? Kaya he's now constrained to limit his testimony to what the DOJ has advised him to do. Tama po ba yan? That is correct, sir. And in fact, Yusek Bernardo has been given provisional admission already to the Witness Protection Program, sir. That is Yes. why there are restrictions already. I was also informed by Secretary Bida yesterday that he has given authority for him to disclose information before this committee. So probably, kung estimate lang naman ang hinihingi ni Senator Pangilinan, baka naman pwedeng, hindi naman hard and fast rule as to the amount, ano? Maski estimate lang, just to satisfy the good senator and the committee. Yes, Mr. Chair. That is why I already acceded to the request that was made earlier, insofar as it is a general mathematical computation of what is stated in the affidavit. Yes, there is an authority that was given by the Secretary, but it limits also the matters that can be discussed and brought out by Yusek Bernardo, sir. Yeah. But as far as the request is concerned, we can, I believe, accede to that. Thank you. We respect that, PG. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Mr. Chairman. So we hope it'll just be a rough estimate of the amounts involved, the percentages total. Kasi yung sinasabi lang dun kay Mr. Bonoan, Secretary Bonoan, 5 billion every year for 3 years. So that's 15 billion. And then ang ballpark figure is average 15%. So 15% of 15 billion is 1.5 plus 750. So 2.25 billion yung kickback. Para yung komisyon, di ba? Yun ang lumalabas. Doon lang sa 3 taon, no? At yes, yung personal 15% allocation. That's why we'd like to see ano ba yung universe doon sa no. So thank you. Nabanggit mo yung sa inyong Mr. Bernardo. Napansin natin na sabi nyo, from time to time, meron kayong binibigay kay Yusek Cabral. Pay line 134 na cash. Yung iba detalyado, yung kay Yusek Cabral, walang specific amounts. Why is that? Bakit? Mr. Chair, I have to really come back to whatever is available records because just like as I mentioned in my affidavit, there were releases for, let's say, for the EDSA road projects, lump sum. Now, I have, being a retired USEC from the DPWH, I have not yet recovered the notes or the SARO. Yes, of but this- okay, I understand. Pero halimbawa, delivered cash. On one instance, how much cash was that? In one delivery? As far as I can remember po, meron pong 5 million, 7 million. Ano yung pinakamalaking delivery? I think more than 10 million, but I really cannot. I just wanted that clarified, no? Kasi hindi na-specify. But okay. Sino pala si Engineer Opulencia? Right now, he was appointed po as Regional Director of NCR, but I was informed that he is no longer the Regional Director of NCR. Okay. So he is assigned to I think to a USEC or in the department. As far So as he's still there? yes, sir. Okay. Maybe please inform your head of agency, Yusek Bisnan, based on this testimony, you better have some administrative procedure. No? Your Honor, actually, he was invited and he In the submitted- case of Regional Director Opulencia, we will issue subpoena for the next hearing because he was invited and he's not here. So, issue natin ng subpoena for the next hearing. Yes, Mr. Chair. Well, in relation to that, Mr. Chairman, perhaps even Yusek, Trigiv, and Cabral, again, should be invited. But yung okay. Napansin ko din, Ginoong Bernardo, na on the section ng mga congressman, 3, no?
bakit hindi very general? Wala unlike yung mga sa senador. Is that parang I'm just looking at the difference, no? Kinokumpara ko yung testimony ninyo. Pagka yung mga senador mahaba, which is revealing, of course. Pero sa mga congressman, parang kulang. Dalawang sentence lang. Ganun. Why is that? Mr. Chair, as of now po, I have not really identified the projects which were downloaded to those congressmen, Mr. Chair. Hindi po ako makarecover pa ng kwan. But I remember that there were projects that were really downloaded in their districts. Gusto ko lang din po makasiguro, mahirap po kasi na mag-identify ako ng project na hindi po talaga sa kanila napunta, sa kanilang distrito. So, Mr. Chair, given the time and more time, maybe I can identify po those projects. So when you say I submitted projects being proposed by her, this was proposed by her, and this is a Kahayon, Robes, no? Proposed to you? Yes, no, Mr. Chair. Because the district engineer was the one who was coordinating with them. So they have requests to the district engineer to really source out project funding for those projects, and then maybe she was trying to look for possible sources, like if I have proponents, I can help them. So Yes. yun po yung ginagawa niya. So ito ba dahil, yun na nga, pagka-congressman sa distrito, ganun ba yun? Doon po yun, Mr. Chair. Doon po yun, Mr. Chair. Kaya, unlike sa Senate, hindi district engineer ang kausap, tama ba yun? There were Ikaw times mismo, likewise po na meron din pong sa district engineer, Mr. Chair. Pero pagka ganun, basta ang parang general rule is pagka-congressman, direkta sa district engineer. Kasi Parati pong the usual thing po, Mr. Chair. That's the general rule. Yes po, Mr. Chair. And for the senator, it does not necessarily go straight to the district engineer. Then it goes to you. That's why mas detalyado. Tama ba yun? Mr. Chair, most of the times ganun po. Pero I think there are also, let's say, senators po, na kakilala naman po yung Yes. district engineer. Meron pong ganun. Minsan po, senador, kakilala rin yung contractor. So, meron pong ganun. Okay. Balikan ko lang yung allocable. Ano yung, parang, ano yun, inalok? Pero, pagka pwedeng allocable. No. Pagka, may pagkakaiba yung allocable sa distrito at yung special, tama ba yun, Ginoong Alcantara? Sir, regarding allocable, department po ang may formula nun, hindi po ang district office. Again, ano Department po yung nagpo-formulate. Hindi po kami. Hindi ang district. Yes po. Kasi sabi mo nga, may distinction between yung distrito na pondo at yung department na pondo. Yes po. Yung, kumbaga po, Parang, kasi dito sa yung sinasabing you gathered, you collected 15%. Hindi ba? Yun, hindi yun sa distrito. Tama? hindi po yun regular allocable ng district representative. Yes. And therefore, pag sinabing sa testimonya ni Mr. Bernardo, Ginoong Bernardo, na yun nga, Alcantara gave 10% of the value of the projects. Binigay mo kanino ito? Ito, 142. In compliance with this order, Secretary Bonoan, he told me that Undersecretary for Planning Maria Catalina shall facilitate and ensure. Ibig sabihin, nasa NEP pa lang, kumukolekta na ng 10% at binibigay na. Tama? If that is not the allocable, yes, Your Honor. Yes. Okay. Yan yung, anong tawag doon? Special? What is it called? Former USEC Bernardo. Kung mapapansin niyo po, Mr. Chair, I have mentioned about Yusek Cabral's authority Yes. over all these things. Ang ginagawa po ni Yusek Cabral, actually, Yusek Cabral po was the one who made the formula regarding the allocable of every congressman.
Na ang formula pong yun, ay kahit kailan po ay hindi na ipaliwanag sa amin ni Yusek Cabral. Kahit po kailan, alam ko na those congressmen were asking, bakit ka dumating sa ganitong formula? Paano yung ginawa mo? Ito po, kumbaga sa engineering, yung formula po, meron pong constant, merong variable, merong equation, pero siya lang po ang nakakaalam. So, yun po ay the allocable of every congressman. Let's say in Manila po, initially, congressmen of Manila are being given an allocable of 500 million lang. Yun po, meron pong distrito na mas malaki, meron pong mas maliit, meron pong maliit na distrito. Considering daw po yung population, meron pong performance ng district, merong geopolitical, marami po kinukonsider pero napaka-wide po yung universe ng kanyang ginawa. So, when it turned out, nagbigay lang po siya ng allocable amount sa bawat congressman. Ayun. Yes, and this is, I'm trying to understand, no? Kasi nasa NEP pa lang, yung allocable hindi sa NEP. Tama ba yon? Yung allocable pag may budget na-approve na sa GAA, na medyo nalilito ako. May I, Mr. Chair? Yes, go ahead. Yung pong allocable na yun, sa NEPA lang po yun. I mean, each congressman are being apportioned of the budget for every district, congressional districts that they within their area of jurisdiction. Doon po yun ina-identify. Let's say, ang isang distrito po, meron po siyang allocable na 1 billion. Yun po yung kanyang Okay, I congressman. understand. So therefore, since nasa NEP pa lang, ang mga nag-a-advance ng 15%, 10%, yung contractor. Hindi galing, tama ba yun? Kinukolekta, wala pang budget Wala pang, hindi pa approve yung budget ng DPWH. So wala pa sa departamento yung pondo. Pero nakakakolekto na si Ginoong Alcantara. Tama? Mr. Chair, as far as I recall, the statements of Engineer Alcantara refers to the allocable na hindi daw po nag-a-advance yun. Kanina po niya sinabi. Dahil yun daw po ay allocations ng mga congressmen. So in his district, ewan ko po kung marirecall niya yung sinabi niya kanina na hindi daw po nag-a-advance yung mga yun kagad sa allocable ng congressmen. Yun po narinig ko sa kanya. Yes po, Your Honor. Basta po yung allocable, wala pong ganun. Allocable. Doon po sa mga... Sino naglalabas ng pondo? Sa district? Sir, ganito po, if I may explain. Sino nag-a-advance? Kasi NEP pa lang may... Sino naglalabas? Di ba? May naglalabas ng pondo, hindi gobyerno. Tama? Yes, sir. Okay. Sir, hindi po allocable. Pag hindi po allocable, doon po, yung mga contractor po nagde-take risk sila na if they can make an advance. Hindi po allocable, sir. Kumbaga po, sir, halimbawa po, sir, yung NEP ganitong kalaki, ang allocable nandito lang po. Ito pong mga excess of, tatawag pong over and above the allocable, yun po yung mga, iba po yung mga nagbaba, Your Honor. And sino doon sa mga contractor na nag-a-advance dahil hindi pondo ng gobyerno yan, dahil yun na nga, parang ina-advance nila para ma-coordinate na siguro yung project, di ba? May listahan kayo niyan? Ginoong Bernardo? Sino yung mga contractor na yan? Mr. Chair, doon po sa case po, halimbawa po ni Engineer Alcantara at nila Engineer Opulencia, sila na po ang bahala kung sa case po ni Engineer Alcantara, siya po yung, I think, hindi ko po alam kung sino ang kausap niya doon, basta't ang nangyayari po doon, sa district level po, kung ano man po yung on top of the allocable, na halimbawa po yung na-download sa kanila, yun po yung kanyang tinatrabaho kung sino po yung kausap nila. Okay, just to be clear, yung picture nung maraming pera na nilabas ni na Bryce, na magkano ang estimate nyo nun? Saan galing yun? Kanino galing yun? Sa contractor o sa DPWH? Your Honor, sa contractor po yun. Yun po yung, I think sa pagkakatanda ko, that's the 579 million. Yun po yung kay Kong Saldi na initial na, I think 2020, hindi po 2022, 2023, no? Kasi po, mayroon pong i-advance sa 10% doon sa 5.79 billion. The initial release po. Contractor. Po. Yung SIMS? Hindi po, ano sir. Marami po yun sir. Marami. Apo. Okay. Sige, thank you.
So yung maraming listahan na yun, pwede ba isubmit sa atin, Ginoong Bernardo? Do you have a list of sino itong mga to na pwedeng isubmit sa atin based on your knowledge? I would assume, no? Kasi sa'yo binibigay eh. Kinukolekta ni... inuutos mo kay Alcantara, tapos si Henry ang kumukolekta. Ang daming I gave, he gave, he gave, he gave. Wala kang listahan nung sino-sino itong mga nagbibigay? Mr. Chair, may I be permitted to again Yes. consult with my counsel? Go ahead, go ahead. Thank you po, thank you po. Yes, contractors ang nagbibigay, nag-a-advance.